Hi girlfriends, my name's Ella and welcome back to my channel. So for today's video, kakagaling ko lang kasi sa dentist. So share ko lang kung magkano yung nagagastos or magkano kapag nagpapaklining ako, ganyan. Ito yung binigay sa akin. Ang total niya all together kapag wala pa yung insurance and all that, $358. Ito. Ay, kita ba? 358. Yung nakalagay dito, ang credit from the insurance, $214. Tapos yung gap, $143. So, usually yung gap, yun yung papabayaran sa'yo ng dentist na cash, ganyan, outside ng cover mo. Ngayon, itong dentist na pinupuntahan ko laging walang gap. So, I'll take that. Char, arte. Ayun, so hindi nila ako sinisingil. Kasi depende sa dentist mo eh. Parang, itong dentist ko, ano siya, ang tawag nila nagba-bulk bill. So, hindi na nila sisingilin sa'yo yung gap mo. Parang sisingilin nila dun sa insurance mo. Tapos, kung may ano ka ata, kasi wala pa ako Medicare, ano lang yun, private health insurance. Kung may Medicare ka, ayun, sa Medicare nila sisingilin. Eh, yung health insurance cover ko naman, pasok sa kanya yung mga benefits na kino-cover ng Medicare. So, okay lang. Parang nakaano na ako ngayon, visitor health cover kasi nakaano na ako COVID visa 408. Yung dati nung naka-student ako yung ano, 'di ba, OSHC. Nung panahon na yun, ang kinuha ko lang kung anong insurance cover yung binigay sa akin ng agent. So, ang binayaran ko lang for 2 years, nasa $1,000. Kumbaga, $500 per year lang yun. And, yun talaga, walang kasamang dental cover. Parang, sobrang minimal na cover siya. So, parang halos lahat, out of pocket. Ngayon, nung natapos ako mag-aaral, medyo ano kasi ako, maarte ako sa ipin, ganyan, tapos nagko-contact lens ako. Kasi sa private health cover, kapag may extras ka, parang pwede mo rin i-reimburse yung mga contact lenses, mga salamin mo, ganyan, kapag may grado. Nung na ako, parang medyo work visa kasi yung ano, diba, yung COVID visa 408. Na ako, visitor health cover. Tapos, yung medyo mataas na cover yung kinuha ako. Ang binabayaran ko, $105 per fortnight. So, mga nasa 2,700 per year. Medyo malaki siya, pero kung iisipin ko, sobrang sulit. Kasi, diba, last time na operahan ako ng gallstone or gallbladder removal. Ayun, wala talaga akong out of pocket. Lahat, inano nila, ni-reimburse. Actually, may out of pocket, pero ni-reimburse nila lahat. Tama ba? May binayaran ba ako nun? Actually, hindi ko maalala kung may binayaran ako. Basta minimal lang kasi parang yung invoice, sinend ko sa kanila agad para sila na yung magbayad diretso sa healthcare provider. So, yun. Kung hindi mo talaga bet na magbayad ng malaki sa insurance, okay lang. Pero kung dun ka sa para sure na kung magkasakit ka man or kailangan mo ng surgery, kailangan mo ng something dental, edi dun ka na sa mas mahal. At least parang tawag nito, parang hulugan yung ano mo. Imbis na parang one time, big time gastos kapag nagastosan ka, diba? Kapag kailangan mo na talaga siya. So, yun yung paniniwala ko. Tapos, kung mapapansin nyo, nasa kotse ako ngayon. Wala mo na, nasabi ko na ata sa parang last vlog na life update ko. Na-promote si ate girl. So, kasama sa bagong package ng ng bagong role ko, work vehicle. So, itong kotse na to, brand new. Sagot ng company lahat ng gas or petrol, tapos tolls, ganyan. Insurance, maintenance, sila na lahat. So, wala akong ginastos. Tapos, din, parang pwede mo siya gamitin for personal use, basta hindi excessive, basta hindi ka naman i-take advantage na parang road trips, ganyan. Hindi naman. Hindi ko naman siya ginagamit ng ganun. Ayun, so, sa akin lang siya naka-assign. So, parang libreng transport 24/7. Tapos, syempre, nasa akin itong sasakyan na to hanggang andito ako sa role na to. Ang aking bagong role ay operations manager. Okay, yun lang. Share lang and life update. And since kasama sa life update yung kotse, yan, nandito ako ngayon sa kotse.
Okay, so yun yung parang sharing ko lang with regards to dental costs, ganyan. Another thing is that medyo related, I guess, dun sa bagong role ko. Kasi kung matatandaan nyo, yung expression of interest ko, naka-relate siya sa project admin ko na role. So, nakakuha ko ng parang 2 years in total na experience doon. Yung 1 year ginamit sa skills assessment, yung 1 year ginamit sa another 5 points sa expression of interest. Ngayon, since August 2023, inaantay ko na yung invite ng New South Wales for 190 visa. Wala pa rin siya, Day. June, magmi-mid-June. Kapag yung start ng next financial year, like last year, nag-start sila mag-invite or nag-start nga ng bagong parang rules kanyan. September na, tapos nag-invite ata October o November. Yung current visa ko, mag-expire siya ng September, early September. So, ayun, tignan natin kung anong mangyayari. Parang ko siya, iniisip ko siya lagi parang at the back of my mind. Wow. Pero yun, hindi ko hinahayaang take over and ma-stress masyado kasi may naman ako, may parang backup plan naman, fortunately. May mga mga realization kasi hindi ko alam kung na-share ko na yung same company na to, na nila ako, isa-sponsor na nila ako dapat for project admin na role dun sa previous ko na role. Tapos, nakuha ko yung skills assessment gamit yung nila, yung lawyer nila, company lawyer or corporate lawyer. Napaisip-isip ako na parang gusto ko ba talaga dito in the next 2 years sa role na to, sa company na to. So, parang kapag may opportunity, tapos hindi ako makagalaw. Yung kapag sponsored ka kasi, kailangan stay ka sa company na yun, stay ka sa role na yun, for 2 years kung gaano katagal yung visa mo. Yun yung niya, yung conditions niya, visa conditions. So, itong feeling niya ng ate girl, sinabi ko, ay wag na pala ko, yun na pala ako i-sponsor, may ibang plano na lang pala ako. Tapos naisip ko din kasi noon na parang, okay, 2 years na namang temporary visa, sawang-sawa na ako sa temporary visa. Tapos after 2 years, hindi ko na alam kung ano mangyayari na naman yun. Ganun yung ko, thinking, panahon na yun. And parang, okay din na ako, medyo umatras ako sa opportunity na yun. Kapal na mukha, di ba? Umatras sa work sponsorship visa. Yun na, parang sasagutin nila more than half ata, kasi parang gusto nila ipasagot sa akin yung at least lawyer fees, ganun. Pero hindi natuloy, parang yung skills assessment lang yung binayaran ko, and kaya rin nag-aantay ako nung EOI ngayon. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya hindi ko pa rin siya wini-withdraw. Ngayon, may bumubulong sa isip ko minsan, bumubulong, na parang kung tinanggap mo yun, di sana 2 years pa yung visa mo, or may 1 year pa, more than 1 year. Parang may something din na bumubulong sa kapila na kung kinuha ko yun, di na-stuck ako sa project admin na role, di ako na-promote, tapos hindi ako nagka-kotse, hindi ako mas mataas na sweldo, ganyan, more growth. Ayun, so parang iniiwasan ko na rin manghinayang dun sa work sponsorship na yun. Yeah. So ngayon, titignan natin kung ano mangyayari kasi ewan ko, hindi pabor sa akin yung mga recent na invitation rounds. Parang in the last few months, ang ang invitation round focused sa carers, sa nurses, sa teachers. Meron din na focus sa tradies, kahit mas mababa yung points nila sa akin. Kasi ang points ko 95 points, 'di ba? Ang taas na nun. So ayun, nakakainis din. Tapos medyo inantay ko din siya kasi ginawa ko na rin naman lahat, parang skills assessment, nag-PT ako ulit para sa points, para maka 20 points ako dun sa sector na yun. So, yeah, ang dami kong na-invest na oras at pera para towards sa 190 na visa. So, nakapanghinayang lang.
And, ayun, yun talaga yung parang feel ko, masarap sa feeling na makuha yung 190 visa since ang dami niyang stages. Ayun, pero we'll see what happens. So yeah, that's it for this video. Ano lang, quick life update. Yeah, let me know in the comments below kung may tanong kayo and all that. And thank you sa mga nanonood and nagko-comment sa mga ibang videos ko, yung mga old videos. Ayun, sana yung next update ko, ano na, PR application. Yes. Alright, so I'll see you on the next video. Bye!